Yan guys, magandang umaga. Meron tayong i-check dito na ECB ng compressor ng Hyundai Accent. Ang sabi, sira daw itong solenoid na to. Pero i-check natin kung talagang sira ba talaga ito. Ito yung madalas kasing nagiging problema ng compressor ng Hyundai Accent. O kaya naman ng Hyundai Tucson. So depende sa nakabitan itong valve na to sa mga Hyundai. Meron kasing mga accent na hindi gumagamit nito. So pero ito ang sabi kasi sira, pero i-check natin kung talagang sira nga ba. Ano kasi ito dapat pag sira ito, wala itong function, hindi siya nag-actuate. Pero kung nag-actuate ito, ibig sabihin buo. Tapos isa pa yung mga itong screen na to, itong maliliit na filter na to, dapat ito barado. So hindi naman siya barado. Pero tingnan na lang natin kung talagang sira nga ba. So bali i-test ko to sa aking tester. Malaman lang natin kung talagang sira nga ba siya. Ayan, malalaman natin kung talagang sira ito. So dapat mag-actuate o kaya naman tumunog ng tik 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 tik. Yun dapat ang niya, magiging sign kapag buo. Dapat nag-tick siya, nag-actuate dapat. Kita nyo yan guys. Naririnig nyo yan. Ibig sabihin, itong solenoid na to ay buo, hindi siya sira. So ibig sabihin, itong solenoid na to ay walang problema to. So bakit kaya pinalitan? Hindi naman sira.
Yun ang problema kapag ano, yung isang technician, ang habol lang niya ay yung ano, magkapera ka lang. Papapalitan ng papapalitan sa iyo yung mga pyesa na pwede pa naman. Sabagay kasi may mga technician kasing wala namang idea pagdating sa electronic kung paano siya i-test. Kaya doon nagkakaroon ng mga error. So ayan, bago kayo magpapalit ng pyesa ng mga ganito, mga solenoid type, ugaliin yung i-check yung ano, yung solenoid ba kung gumagana. Mayroon namang way ng madali na pag-check nito. Madali lang naman i-check talaga to eh. Kahit wala kayong ganitong pang-test. So ang gagawin nyo lang dyan, kuha lang kayo ng ano, ng battery. Kasi ano naman to eh, 12 volts lang naman to. So sinusuplayan lang naman to ng 12 volts. Tapos ang triggering nito manggagaling na dun sa computer box. Yung computer box kasi ang bubuhay nito para magkaroon siya ng actuation. So ganito yung gagawin nyo dyan para ma-check nyo kung talagang sira ba. Kahit dito lang sa ano, kahit dito lang sa battery lang padaanin, kaya namang i-check to. So ito na lang ito. Yan. Ayan. Positive, ito yung positive. Ito yung negative. Ito yung ano natin, positive. So lagay natin dito sa positive. Tapos yung ground. Ito, ground. Lagay natin dito, ground. So ganito yung gagawin nyo dyan. 2 pin lang naman ito. So kahit saan nyo dyan supplyan. Positive. Ito yung positive wire na galing dito sa battery. Ito. Yan, positive. Tapos ito naman yung negative. So gagawin nyo lang dyan, iti-triggering nyo lang siya. So ganyan lang kadali mag-check nito para malaman kung sira ba talaga. So okay naman, walang problema to. Hindi naman barado yung ano nyo, mga screen. So ayun na lang, next time kung mag-check kayo nito, ganito na lang ang gawin ninyo. Madali lang naman siya. Sa battery lang pwede na. So yun lang uli, maraming salamat, Autorad Automotive Technician po uli. Thank you po sa inyong mga bossing.